we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa kasi mula sa basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo milimutin. For today's Dawn Watch prayer meeting. Napatunayan natin ang Diyos talaga natin ay mabuti. Sa umaga po ito, sa basa ng Prayer Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated na kung saan dito tayo nilagay ng Diyos. Tayo ay gaganap sa ating pang-anim na taon at 119 na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat din sa ating mga tagapanguna dahil patuloy tayong pinapahintulutan na ma-post natin sa social media ang paghahayag po ng salita ng Diyos. Naka-Facebook Live na po tayo ngayon. At mamaya makikita din natin ito sa TikTok. Salamat sa mga nagjo-join sa ating Facebook Live. I-share din po natin para mas marami ang makapanood, hindi lang sa aking mga friends, maging sa mga friends din po ninyo, dadaan yan sa wall nila at mapapanood nila o makakapakinig din sila ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito, salamat sa ating mga kamanggagawa din na siyang umahawak ng TikTok natin at iba pa mga YouTube at hinahanda na po natin yan at mailalans na rin po natin yan. July 6 na po ngayon, 2026. At napaganda po ng topic natin ngayon, a life of a joyful worship. How can we activate a life of joyful worship? Yan po yung kanyang sasagutin sa umaga nito. Tinatawagan na po natin ang ating pastor sa POF La Paz Chapter, San Narciso Zambales. Walang iba kundi si Pastor Jimuel Pagar. Nak, your turn. Amen. Isang mapagpalang buhay po sa buhay ng bawat isa. Naririnig po ako ng malinaw. Loud and clear, Nak. Hallelujah. Totoo po, tunay na wala po yung mga internet connection. Kaya nakadata lang po. Salamat sa Panginoong Diyos kasi tunay, ang Diyos ay laging merong paraan para sa lahat. Higit sa lahat kapag ang kanyang salita ay ibibigay natin. Amen. Kaya sa umaga pong ito, sige po, kung tayo po ay may banal na kasulatan, tayo po ay makipagbukasan sa Awit chapter 100 verses 1 to 5. Praise God. Hallelujah. Sige po. Basahin po natin yung ating text na manggagaling sa Awit chapter 100 verses 1 to 5. At ito po ang sinasabi. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Verse 3, O si Yahweh ang ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Verse 4, Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. And last verse, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, sa umagang ito, Lord, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong harapan. Sa mga salita mo muli namin mapapagbulayan. Lord, hayaan mo na ikaw ang Diyos na mangaral sa amin. Ikaw ang maging teacher namin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, kumilos ka sa aming platform, magkakahiwalay man kami, pero Holy Spirit, be with us, Panginoon. Lord, lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at yung gagawin ng kaaway ay walang karapatan in the mighty name of Jesus, Panginoon, at umaangkin kami ng katagumpayan ngayong umaga, Panginoon, pagkatunay ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Sa mga oras na to,
Hayaan mo, Lord, na ikaw ang aming makasama, Panginoon. Kaya Holy Spirit, be with us. We claim victorious service in the mighty name of Jesus, Panginoon. Kaya Lord, sa namin binabalik ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Isang magpagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa, especially po sa ating Bishop Ross, kay Mami Glo, sa ating senior pastor, kay Alex, sa ating division head. Hallelujah. Kay Pastor JPM Elisa, sa lahat po ng servants of God, sa mga kapastoran po na nandito, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Alam niyo po, totoo na napakagandang sumamba sa ating Panginoong Diyos kung tayo ay masaya. Amen. Marami mang pagsubok, pero alam natin na ang Diyos ay lagi nating kasama. Amen. Kaya nga, natutuwa ako kanina doon sa testimony ni Pastora Sandra. Kasi pinapatunayan lang na maraming nagsisimba, umaawit at nananalangin, ngunit hindi lahat ay tunay na sumasamba ng may kagalakan. Amen. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang tungkol sa ginagawa natin sa loob ng simbahan, kundi tungkol sa pusong lubos na nagpapasalamat at nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya natuwa ako doon kanina kay Pastora Sandra. Amen. Kasi yung testimony niya, nakalimutan niya daw. Amen. Pero salamat sa Diyos kasi may nagpapaalala na sa lahat ng pagkakataon kailangan natin yung ang mahalaga yung puso natin na nagdiriwang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung titingnan natin mga kapatid ko kay Lord, si Silas at saka si Pedro, nung nasa kulungan sila, nagpupurit umaawit sila sa harapan ng ating Panginoong Diyos at binuhos niya yung kapangyarihan doon. Nawala yung mga tanikala nung dalawa. Amen. Binuksan pa yung mga selda. Amen. Ibig sabihin sa pagpupuri natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos, yung puso natin ang nararapat na kasama ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapag tayo ay magpupuri sa harapan ng ating Panginoong Diyos, kumusta ang puso natin? Amen. Kaya mga kapatid ko, Lord, sa oras na to, ang napakaganda ng pag-uusapan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, a life of a joyful worship. Amen. Yung masaya kang nagpupuri sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya sobrang natutuwa ako nung habang binibigay ng Diyos itong text na to kasi siyempre kung minsan nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas ng kalungkutan. Amen. Pero salamat sa Diyos kasi tunay siya ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Amen. Hindi natin mahanap sa iba yung tunay na kagalakan, pero kapag sa Diyos natin hinanap, siya ang magbibigay ng lubos na kagalakan para sa atin. Amen. Amen. Kaya itong book po na ito, itong chapter na ito, napakaganda. Kasi sa lahat ng pagkakataon, kapag lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos, magbibigay siya ng kagalakan. Amen. Maglingkod ng may buong puso at purihin siya dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig at katapatan para sa atin. Amen. Kaya mga kapatid ko kay Lord, hindi ko napapahabaan pa. How to activate a life of a joyful worship. Amen. Yan po yung sasagutin natin na tema. At yung unang point po, worship the Lord with joy. Makikita po natin yan sa Awit chapter 100 verse 1 and 2. Humayaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Amen. Kaya ang pagsamba ay hindi dapat maging pabigat para sa atin, kundi ito ay isang pribilehiyo mga kapatid ko kay Lord. Kapag naunawaan natin ang kabutihan ng Diyos, pusang umaapaw ang ating pagpupuri. Amin, di mo alam kahit pagod ka na kumakanta ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Bakit? Kasi alam mong napupuno ka ng presensya niya. Amen. Kaya sa lahat ng bagay, kapag tayo ay nabigyan ng pagkakataon, amen, na mabigyan ng pagpapala, hindi mo alam kung minsan umiiyak ka na rin, nagpapasalamat ka na sa harapan ng ating Panginoong Diyos kasi na-receive mo na yung blessing. Amen. Kaya yung testimony ni Pastora Melanie, amen, ginanap na yan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kasi nagpapasalamat na tayo sa kanyang harapan. Nagagalak tayo. Amen. Na kahit na anong problema, kayang i-provide ng ating Panginoong Diyos. Yan. Kaya sabi ko, ang favorite verse ko, Philippians chapter 4, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ibig sabihin, sa mga pagkakataong ito, marami man tayong nararanasan, mga kapatid ko kay Lord, kailangan natin magalak sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung iisipin natin, o katulad kay Pastora Ruby, at kung iisipin niya, ay walang internet, hindi ako makaka-join. O, gumawa pa ang paraan. Amen. Lumabas pa para lang makarinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nag-uumapaw yung kasiyahan natin. Bakit?
kasi kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi din sa Hebrew chapter 13 verse 15, mga kapatid ko kay Lord, maghandog tayo ng papuri sa Diyos. Amen. Umawit tayo kahit na anong circumstances ang meron ka. Amen. Umawit tayo kahit na ang paligid natin ay pasama na ng pasama. Hindi na natin alam kung anong nangyayari. Amen. Dinideclare nila yung big one. Kung minsan, pagdating sa mga balita, dinideclare nila na magkakaroon ng super typhoon. Amen. Pero tayo, payapa lang. Amen. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoong Diyos na kayang promotekta para sa atin. Sa atin. Amen. Kaya kung papaanong ang Diyos, pinakalma niya ang tubig, pinatigil niya ang hangin. Amen. Kayang-kayang ulit gawin ng ating Panginoong Diyos yun. Amen. Kaya mga kapatid ko kay Lord, lagi tayong tumingin doon sa ginagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Lagi tayong sumamba sa ating Panginoong Diyos na may kagalakan. Kaya nga, nung nakita ko na, sabi ni Sister Noemi, marami ngayon na nag-open ng camp, makita ko sana yung mga magagandang ngiti nila ngayong umaga. Amen. Nasabi, kapag gumising tayo, there is a blessing. Kaya dapat masaya tayo. Amen. Nakangiti tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya kung titignan natin mga kapatid ko kay Lord, kung ang isang bata na galing sa school, amen, yan uuwi yan papunta ng bahay. Bakit? Kasi alam niyang naghihintay sa kanya ang nagmamahal niyang pamilya. Mga kapatid ko rin kay Lord, dapat ganun tayo. Amen. Yung damdamin natin para papalapit para sa ating Panginoong Diyos. Hindi dahil napipilitan tayo, kundi dahil alam nating mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Amin, yung lagi nating maisip. May napanood na ako sa FB kung minsan daw, dumadaan tayo sa maraming pagsubok. Bakit? Gusto lang tayong itama ng ating Panginoong Diyos. Gusto lang tayong patatagin ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa lahat ng pagkakataon, sabi, umawit tayo ng may kagalakan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Awitan natin siya. Bakit? Kasi yun ang nararapat. Nararapat natin siyang purihin. Sapagkat tunay, siya ang karapat-dapat na purihin sa lahat. Sumasamba tayo sa tunay na Diyos. Amen? Kaya mga kapatid ko kay Lord, sa oras na to, makita natin na sa lahat ng pagsubok, na nararanasan natin, sumamba tayo ng may kagalakan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga nakikinig po at makikinig pa, hayaan natin na lagi tayong ngumiti. Hayaan natin ang problema na ang Diyos ang solusyon. Amen? Kasi kung sa atin lang hindi natin kaya, pero kapag sa Diyos, walang imposible sa kanyang harapan. Amen? Kaya purihin lang natin ang ating Panginoong Diyos at makita natin yung miracles and wonders na kaya niyang ipagkaloob kagaya kay Silas at kay Pedro. Amen? Ganyan makapangyarihan ang pagpupuri natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, how to activate a life of joyful worship. Kung yung una, worship the Lord with joy. Pangalawa, know that the Lord is God. Amen. Malaman natin na ang Diyos ay ang ating Panginoon. Makikita po natin yon sa chapter 3, verse 3. Ang sabi niya, talastasin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang gumawa sa atin, tayo'y kanyang bayan at mga tupa na kanyang pastulan. Kaya sabi niya sa 1:10-11, ako ang mabuting pastol. Amen. Kaya nailagay ka dito sa mundong ito dahil wala kang layunin, ang sabi. Pero nailagay ka sa buhay na ito dahil nilikha ka ng Diyos at kabilang ka sa Kanya. At may gagawin ka para sa Kanya. Kaya sa Isaiah chapter 43 verse 1, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kaya mga kapatid ko kay Lord, para tayo ay maging masaya sa pagsamba, pagpuri sa harapan ng ating Panginoong Diyos, makita natin na ang sinasamba natin ay ang ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya yung kinanta natin kanina na babad, kailangan parati, araw-araw na bumababad tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Habang bumababad tayo, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kagalakan. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Siya yung nagbibigay sa atin ng mga blessing. Kaya mga kapatid ko kay Lord, sa oras na to, kung titingnan natin yung Psalms chapter 23, siya ang ating pastol, hindi tayo nagkukulang. Kaya ang tupa mga kapatid ko kay Lord, ligtas yan kapag lagi tayong sumusunod
sa pastol. Ang tupa laging ligtas kapag laging sumusunod sa kanyang pastol. Pero kapag ito ay lumalayo, madali na itong mapahamak. Ganon din tayo mga kapatid ko kay Lord. Kapag lumalayo tayo sa Diyos, nawawala ang ating kapayapaan at direksyon. Kaya mga kapatid ko kay Lord, sa oras na to, makilala natin na ang Diyos ay laging tapat para sa atin kahit kung minsan nagkakamali tayo. Amen. Ang sabi lang ng ating Panginoong Diyos, magtiwala lang daw tayo sa kanyang paggabay. Amen. Sundin natin ang kanyang mga salita. Alalahanin tayo ay kanyang pag-aari. Amen. Ang Diyos ang nagmamay-ari para sa atin. Kaya mga kapatid ko kay Lord, ngayong araw na ito, makita natin na dahil may-ari tayo ng ating Panginoong Diyos, ibig sabihin, kaya nating mag-request sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ko nga, huwag nating limitahan ang kakayahan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil siya ay malaking Diyos para sa ating lahat. Amen? Marami ka mang problema, marami ka mang suliranin sa mga oras na to. Hindi ko man alam kung ano yung pinagdadaanan mo, pero ang sabi lang ng ating Panginoong Diyos, anak, mas malaki ako diyan. Amen. Kaya tuwang-tuwa ako kanina kasi nung pagising ko, sabi ko bangon na ako, baka mamaya makatulog pa ako dahil may pasok ngayon. Pagod pa yung katawan. Amen. Pero salamat sa Panginoong Diyos kasi alam niyo po kapag tayo ay babangon, siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Amen. Natuwa ako kasi tunay mag-manifest ang kanyang kabutihan sa atin kung tayo mismo ay gagalaw para sa Kanya. Amen. Hindi magmamanifest ang isang bagay kapag hindi tayo gagalaw. Kaya lahat ng mga panalangin natin at gusto natin, bangon tayo sa ating higaan. Bakit? Kasi doon mag-i-start yung miracle. Amen. Kaya yung sabi niya doon sa paralitiko, o bumangon ka na diyan, magaling ka na. Ganon din tayo, mga kapatid ko kay Lord. Kaya malaman natin na ang ating sinasamba ay ang ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya kailangan lang natin na laging magtiwala sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga oras na to, kahit na anong circumstances ang meron ka, magpuri ka lang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kayang-kaya niyang baliktarin yung sitwasyon na meron ka, mga kapatid ko kay Lord. Amen. Kung papaanong si David natalo niya si Goliath sapagkat meron siyang Diyos na mas malaki. Meron siyang Diyos na kasama. Kaya tayo rin, dahil meron tayong Diyos na sinasamba, amen, tayo ay panalo sa lahat ng ating laban. Amen. Kaya ngiti ka lang dyan, kayang-kaya ng ating Panginoong Diyos yan. Amen. Kaya sa lahat ng tinatahak natin, sa lahat ng pinagdadaanan natin, sabi ng Diyos, nagtagumpay ka na. Amen. Kaya ngiti ka sa lahat ng mga pagkakataon, ang sabi lang ng Diyos, anak, magalak ka. Kasi sa lahat ng panalangin mo, yun ay tinugon na ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya kung may pinapanalangin ka pang mas malaki, hakbangan lang natin yan sapagkat ang Diyos ang magkakaloob. Amen. Dahil alam natin na ang tatay natin ay nasa langit. Amen. At alam natin na ang tatay natin ay malaki. Amen. Kaya malaman natin na ang Diyos na sinasamba natin ay ang ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya lagi kong pinapaalalahanan yung sarili ko na, amen, na kapag pagod, pause muna, pause. Amen. Hindi kailangang tawag dito, hindi kailangang madaliin ang lahat. Kaya ng Diyos pa isa-isa. Amen. Kaya salamat sa Panginoong Diyos kasi tunay na ang Diyos ay mabuti para sa ating lahat. Sabi ko nga po, magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Diyos at kayang-kaya niyang gawin ang lahat para sa atin. Amen. Hallelujah. At yung third point po natin, how to activate a life of joyful worship. Kung yung una, worship the Lord with joy. Pangalawa, know that the Lord is God. At yung pangatlo po, give thanks because God is forever good. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil siya ay mabuti magpakailanman. Awit chapter 4 to 5. Ang sabi niya po, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang bayan na may pagpapasalamat sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. Ang pasasalamat ay tanda ng pananampalatayang nakatingin sa kabutihan ng Diyos, hindi lamang sa kasalukuyang sitwasyon, mga kapatid ko kay Lord. Huwag natin tingnan yung sitwasyon ngayon. Nakatingin tayo dahil mabuti ang Diyos para sa atin. Amen. Kaya nga, kung minsan kinakanta natin yung ganyan, God is good all the time. Amen.
Minsan, the goodness of God, kinakanta natin. Bakit? Kasi alam natin na may Diyos na nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon na magtagumpay sa sitwasyon na meron tayo. Kaya ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Ang sabi niya rin sa Panaghol chapter 3 verse 22 to 23, mga kapatid ko kay Lord, bawat umaga ay bago ang kanyang habag para sa atin. Amen. Kaya wag mo munang titignan yung kinabukasan. Amen. Ang lagi nating tignan, pasalamatan natin ngayong araw na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Tingnan natin na binigyan niya tayo ng buhay para makita yung miracles and wonders ngayong araw na ipapakita sa atin ng ating Panginoong Diyos. Huwag muna nating hanapin yung bukas. Mag-concentrate tayo ngayong June 6. Amen. Kung ano yung ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, may isang kwento, may dalawang pamilya o dalawang tao. Pareho sila ng unos na pinagdadaanan. Amen. Yung isa, puro reklamo, samantalang yung isa patuloy na nagpapasalamat dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Pareho silang dumaan sa pagsubok, ngunit ang may pusong nagpapasalamat ang nagkaroon ng kapayapaan. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid ko kay Lord, kung puro reklamo tayo, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan, magulo pa. Pero kung ang pipiliin natin ay ang ating Panginoon na kasama natin, amen, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Kaya kung lagi tayo nagpe-pray sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ang sabi lang, be calm. Stay put na tayo. Bakit? Kasi tutugunin na yan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya sa mga nandyan, mga kapatid ko kay Lord, sa lahat ng panalangin na mayroon tayo, lagi tayo magpasalamat. O sabi ni Pastora Melanie kanina yun, na sa lahat ng bagay na gusto natin, ipanalangin natin sa Diyos ng may pasasalamat. Kaya ngayong umaga pala, magpasalamat na tayo kasi kayang ibuhos ng Diyos ang pagpapala sa atin. Kailangan natin magsaya. Amen? Kaya nga yung ganyan natin, yung taon natin ngayon, the year of unwavering and walking and unwavering and unshakable faith. O, mamuhay daw tayo at maglakad nang hindi natitinag ang ating pananampalataya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, nung yung anniversary, yung preacher si Pastor Alex, ano ang sabi niya? Keep our light burning. Dapat hindi tayo magaganyan ng mundong ito. Amen. Patatagin natin yung alab natin sa mundong ito kasi kung tayo ang kung sila ang papatay sa apoy natin, ano pang magagawa natin? Talo tayo. Pero ang sabi, kapag ipapanalangin natin ang ating bawat isa, magpapanalangin magpapalakasan, ang apoy natin ay laging aapoy. Kaya magpasalamat tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos kasi bawat isa sa atin may nananalangin. Amen. Merong laging nagko-cover sa atin ng prayer, araw-araw, hapon-hapon. Amen. Kaya sa isang araw, kumpleto yung cycle na tayo ay cover ng ating Panginoong Diyos. Cover up tayo ng ating mga panalangin. Kaya wag mong iisipin na talunan ka. Isipin mo na araw-araw pag nagtatagumpay. Amen. Kasi attend ka lang ng service, pagpipray ka na. Attend ka ng hapon, ng madaling araw, cover up ka na. Mula paggising hanggang pagtulog, cover up tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ko nga, siguro kung hindi lang mahirap yung trabaho, siguro araw-araw kayang-kaya pa. Amen. Kaya natutuwa po ako pag nakikita ko yung mga seniors natin na naka-open pa ng camp. Amen. Yung mga nasa OFW, ibig sabihin sobra ang pasasalamat nila. Bakit? Kasi araw-araw may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya mga kapatid ko kay Lord, sa oras na to, makita natin na sa lahat ng pagkakataon, ugaliin natin magpasalamat sa Diyos araw-araw. Amen. Purihin ang ating Panginoong Diyos kahit may pagsubok. Amen. Magtiwala sa kanyang walang hanggang pag-ibig at katapatan. Yun lang naman ang dapat natin makita, mga kapatid ko kay Lord, na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos at tapat siya sa kanyang mga pangako para sa atin. Amen. Kapag nakita natin yung imposibleng hindi tayo magpupuri sa harapan ng ating Panginoong Diyos, imposible na hindi ka pa kukuha ng mic at saka ng speaker para kantahan lang siya. Amen. Dahil lubos-lubos yung pasasalamat mo sa Kanya. Amen. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid ko kay Lord, makita natin na ang Diyos ay mabuti at tapat para sa ating lahat.
May mga circumstances na may mga pagsubok man, pero wag tayong madaig nung bagay na yon. Madaig tayo na may Diyos na may nagmamahal para sa atin. Mayroong Diyos na tapat para sa atin. Kaya bago ko po pangwakasan mga kapatid ko kay Lord, mahalagang matutunan natin na sa buhay na ito, hindi natin kayang gumawa kapag wala ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hindi natin kayang magpuri kung ang puso natin ay malungkot. Amen. Kaya lagi nating tatandaan, mga kapatid ko kay Lord, na kung tayo ay magpupuri, maging masaya tayo sa kanyang harapan, kahit na ano yung mga nararanasan natin. Amen. Kahit na ano yung mga bagay na dumarating sa buhay natin. Ibig sabihin, pinapatatag lang tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Laging araw-araw may binibigay ang ating Panginoong Diyos. Kaya yung tatlong bagay, ang sabi niya lang, worship the Lord with joy. Yung pangalawa, know that the Lord is God. At yung pangatlo, give thanks because God is forever good. Amen. Maalala natin yung bagay na yun. Kaya sa oras na to, naniniwala ako na ang Diyos ay may ginagawa na sa buhay natin. Amen. Naniniwala din ako na ang Diyos ay may ibinibigay ng malaking katagumpayan sa buhay natin. Amen. Ang sabi ko lang, ulitin ko lang po yung favorite verse ko. Ang sabi ko lang po talaga, Filipos chapter 4 verse 4, magalak ka. Inuulit ko, magalak ka. Hallelujah. Glory to God po. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, sa umagang ito, Lord, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong harapan. Salamat sa mga narinig namin, Panginoon, ng mga salita mo, na kami ay magkaroon ng masayang pagpupuri at pasasalamat sa iyong harapan. Lord, salamat sa pagkatunay, marami kaming nararanasan, marami kaming circumstances, Panginoon, na dinadaanan. Ngunit salamat, Panginoon. Makita namin na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng bagay. Makita namin na kaya mong baliktarin yung sitwasyon na meron kami. Naniniwala kami, Panginoon, na tunay kami ay sa iyo, Panginoon. Tinawag mo kami sa iyong pangalan, Panginoon, ang sabi mo. Kaya salamat sapagkat tunay ang mga pangako mo ay nagmamanifest sa amin. Kaya Father God, sa buhay na ito, makita rin namin na ang bigay mong buhay sa bawat umaga, Panginoon, ay dakila para sa iyo. Harapan, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, maraming salamat sapagkat tunay ang aming mga panalangin ay lagi mong dinirinig, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa mga nakarinig, salamat sa makakarinig pa, Panginoon, ng iyong salita. Lord, magrema sa amin ang mga ito, Panginoon, at hayaan mong tumubo sa aming mga buhay na mayroong Diyos na lagi kaming kasama, mayroon kaming Diyos na laging nandyan, mayroong Diyos na laging nagbibigay ng pag-ibig para sa amin, nagbibigay ng katapatan, ng kapayapaan para sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, sa'yo namin binabalik ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Jimuel Paga ng PUF Lapas Chapter San Narciso, Zambales. Tunay, mga kapatid ko sa Panginoon, ang kapahayagan ng salita ng Diyos ngayon ay malinaw na nagturo sa atin kung paano natin ma-activate o maisa sa buhay yung pagsamba ng punong-puno ng pasasalamat. Okay? Ang sabi ng preacher natin, dapat hindi lang tuwing Sunday lang tayo sumasamba. Actually, itong platform na ginagamit natin ngayon, we already consider this as a platform of worship. Dito pa lang, madaling araw pa lang, lumasamba na tayo sa Diyos. Amen? Ng masayang puso, kahit napuyat, no? Kahit na maghapon, yung mga OFW natin, kahit maghapong nagtrabaho, anong oras na sa kanila, hating gabi na. Amen? Alas 12 na ng hating gabi sa kanila, pero still, kasama pa rin natin sila. Bakit? Nandun kasi yung kagalakan. Kagalakan sa puso. Kaya itong Psalms 100, Psalms 100, ito yung Psalms of Thanksgiving. Ito yung awit ng pasasalamat. Okay? At nakita naman natin kung paano tayo dapat bilang mga mananampalataya ay matutong sumamba sa ating Panginoon. Okay? Marami sumasamba sa harapan ng Diyos pero they take it for granted lang. Minsan gusto, minsan ayaw, minsan aattend, minsan hindi.
Hindi dapat gano'n. Dapat ang pagsamba natin ay gano'n natin kakilala ang Diyos. Hindi tayo sasamba dahil may kailangan lang tayo o dahil may hinihingi tayo kaya nagsisimba tayo. Pag wala na tayong hinihingi, hindi na tayo magsisimba. Tama po ba? Okay? Ang gusto ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, makita niya sa ating karakter. Ang tunay na pagsamba ay laging masaya, tao sa kanyang puso at punong-puno ng pasasalamat. Kaya para ma-activate yung ating life of joyful worship, sabi ng ating preacher, kailangan magalak tayo. Make a joyful noise, ang sabi ng Bible. Make a joyful noise unto the Lord. Kaso, paano ka aawit kay Lord kung naka-off cam ka? And paano mo may tataas ang iyong kamay kapag kaya masaya yung ating MC. Alam niyo bakit? Kasi maraming naka-on cam kanina. Alam ko may na ang signal, walang problema yun, naintindihan naman natin. Pero iba pa rin kapag nakikita mo naka-on cam. Kita niyo yung mga OFW natin, wala pang tulog yan, pero naka-on cam sila. Amen? Hindi ko naman sinasabi malakas ang signal nila. Okay? Pero masarap kasi kapag makikita mo, puro naka-on cam ang mga naka-join. Tama po ba? Sa mga preacher, minsan ino-off cam ko talaga sila dahil mahina yung signal. Ako na po yung nag-off cam sa kanila para mas clear natin maintindihan yung preacher. Pero maganda ang signal ni Pastor Jimwell ngayon, kaya buong preaching niya ay naka-on cam. Minsan, ino-off cam ko siguro, tataka siya. Ba't ino-off ako ni tatay? Kasi putol-putol. Pag ino-off cam ko kayo, ibig sabihin putol-putol yung inyong pananalita. Kaya kailangan i-off cam para maging malinaw yung inyong preaching, yung mga sinasabi, nakapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, make a joyful noise. Di ba sarap gumising sa umaga na inaawitan na natin si Lord? Inawitan natin siya ng katapatan. Okay? Tayo nagpupuri sa harapan ng Diyos. Tama? Yan yung gusto ni God na pagsamba. Okay? Hindi sinabi ng Diyos na kailangan maganda boses natin para para umawit tayo sa Kanya. Alam nyo, tinitignan ni God, pinapahalaga ni God yung puso ng umaawit sa Kanya ng punong-puno ng kagalakan. Amen? Yan yung sinasabi ng Diyos sa atin na serve the Lord with gladness. Amen? Paglingkuran natin siya ng may magalak na puso. Sigurado ako pag masaya ka, naglilingkod kay Lord, hindi ka magrereklamo. Okay, hindi mo masasabi pagod ka na. Okay, kundi yung joyful worship natin, yan yung bunga ng pusong nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya tanda natin mga kapatid, si Haring David nga, binigyan tayo ng halimbawa eh. Anong sabi ng kanyang asawa? Pamilyar na tayo, lagi ko narinig yung kwento na yun eh. Sabi ng kanyang asawa, hari ka pa naman, pasayaw-sayaw ka dyan. Ganun kasi, magpuri si Haring David. Kaya sabi nila, ang mga born again ay tribes of Judah tayo. Kaya Haring David tayo dahil sabi nila, ba't ang gugulo nyo magpuri, pasayaw-sayaw pa kayo? No, pakanta-kanta kayo. Kasi tribes of Judah tayo eh. Yung mga tahimik, ayaw magtaas ng kamay, amen, very solemn yung kanta, tribo rin pa rin sila. Kasama pa rin sila sa 12 tribes. Sila yung tribes of Levites. Yung mga Levita. Ang dami parang hindi ko maramdaman na yung pag-aawitan talagang galing sa puso. Yung masarap umawit kapag masaya, magalak. Tama po? Okay, at nagkakakitaan tayo. Bagamat iba naka-mute, okay lang. Pero makikita naman natin kahit naka-mute ka, nakikita pa rin sa iyo na kumakanta ka. Kasi hindi tayo pwede magsabay-sabay eh. Kapag sabay-sabay tayo, may putol-putol yung pag-aawitan. Oo, pag kumanta na si Pastora Sheila, wala na, tabon na tayo lahat. Amen. Boses na lang niya marinig kasi talaga nakatutok yung cellphone niya sa labi niya. Kaya hindi na tayo marinig kapag kumakanta tayo. Kaya i-mute na lang natin. Awitan natin ng Diyos na may kagalakan mula sa puso natin. Dumagundong ang boses natin sa buong bahay natin na lahat sila gising, magigising kapag tayo nagpupuri sa harapan ng Diyos. Yan ang gusto niya eh. Make a joyful noise. And sabi niya eh.
Tama po ba? Joyful noise ba pag, "Shh, huwag kang maingay. Tulog pa yung anak mo. Huwag kang maingay." Puwede bang hindi mag-ingay kapag nagpupuri sa Diyos? Hindi. Ang sabi niya, ang utos niya, unang utos sa awit 110, "Make a joyful noise unto the Lord." Okay? Serve the Lord with gladness. Amen? Come before His presence with singing. Kaya nga tuwing tayo naggagawain anong unang ginagawa natin bago tayo lumapit sa Kanya? Nagpupuri na tayo sa Kanya. Bago tayo makapakinig ng Word of God, bago tayo lumuhod. Okay? Oo, bakit nauna ang pagse-share ng Word of God kaysa sa pagluhod? Inihanda na natin ang ating puso na pagharap natin sa pagluhod natin sa harapan ni Lord ay may tanim na tayong kanyang salita. Tama po ba? Naging masaya na tayo, naitiwala na natin lahat ng mga problema natin sa Kanya dahil yun naman talaga ang kailangan Kailangan kung bakit tayo lumalapit sa Kanya dahil alam naman natin may mga pangailangan tayo. Tama po ba? Kaya tandaan natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. Dapat ang pagsamba natin ay nakapokus sa kadakilaan ng Diyos. Hindi lang sa mga problema na nararanasan natin ngayon. Kundi dapat lagi focus tayo sa goodness ni God. Pangalawa, yun po idinidiin sa atin, know that the Lord is God. Okay. Dapat malaman talaga natin yung sinabi sa verse 3. Know the Lord. Know that the Lord, He is God. Okay. He who made us. And we are His. We are His people. The sheep of His pasture. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang joyful worship ay nagsisimula saan? Sa tamang pagkilala kung sino ang Diyos natin. Hindi tayo sumasama dahil naging emosyonal lang tayo. Ano ibig sabihin nun? Masaya ka lang. Okay? Sumasamba ka dahil answered prayer ka. Okay? Kundi sumasamba tayo dahil siya ang ating Diyos na manlilikha. Siya ang ating Panginoon. Siya ang ating mabuting pastor. Tayo'y kanyang pag-aari. Amen? Yun po yung dahilan kung bakit tayo gumaganap ng ganitong madaling araw na pananalangin. Para sabihin sa Kanya, Lord, pag-aari mo kami. Amen? Kapag kinikilala natin ang Diyos, nagkakaroon tayo pa ng mas malalim na pagsamba sa Kanya. Ay, sigurado ako, 2:00 pa lang gising ka na. Excited ka nang sumamba sa Diyos. Tama po ba? Itong Don't Watch, pagsamba na po natin ito sa Kanya. Yung pananalangin natin ng sunset, pagsamba din po natin sa Kanya yan. Amen. Kaya tama sinabi ni Apostol Juan na ano sabi ni God doon? I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep knows me. Okay? Kilala niya tayo. Okay? Kaya mga kapatid ko, anong gagawin natin? Pag tayo sasamba, talaga pakita natin. Talagang we honor Him sa buhay natin ito. Pag mas nakikita ng Diyos ang ating pagsamba sa mga bagay na ating hindi lang sapat. Marami kasi nagsasabi, Pastor, sumasamba naman ako kay Lord. Alam niyo po ba itong gagawin natin after ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, yung pag-load natin? Praying is an act of worship. Ang ating pagluhod, pananalangin ay gawain na po ng Diyos yun na tayo sumasamba sa Kanya. Okay. Kaya hindi lang sapat na kilala natin ang Diyos sa Kanyang pangalan lamang. Okay. Kailangan natin siyang makilala ng mas intimate, mas personal na relasyon. Okay? Kaya natin siguro nagigising kasi kilala natin ang Diyos Alam natin kapag tayo ay dumalo, sagot niya na ang buong maghapon natin. Tama po ba? Naitiwala na natin, lalo sa mga negosyante. Amen? Habulan ng cheque pagdating ng Lunes. Tama po ba? Natulog na, nag-overnight na yung check. Mula ng Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, Linggo ng gabi. Ilang gabi nag-overnight yun? 3. Kailangan Lunes, habulin mo na yun, cheque. Or else, magiging bouncing check siya. Tama po ba? Ngayon ang buhay ng mga negosyante. Kala natin, paisi-isi lang sila. Pero hindi. Okay. Habang lumalaki ang negosyo nila, lumalaki din ang utang nila. Tama po. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon,
Kilala ba talaga natin ang Diyos? Mula sa ating puso o kilala lang natin siya dahil sa ating mga narinig? Amen. Mga kapatid ko, ipamuhay natin na kasama natin siya. Tama po ba? Maging longing tayo lagi sa presence niya. We are now in the presence of the Lord. Nasa presensya na tayo ng Diyos ngayon. Papayag ka ba na sa bawat umaga, hindi mo maranasan kaagad ang presensya ni Lord? Dalo ka ng downwards. Ay, assure you, pag-aawitan pa lang, mabibless ka na. Lalo na pag narinig mo yung mga testimony kung paano naging mabuti si Lord. Amen. Kaya talaga prepare na tayo makapakinig ng Word of God at mamaya, mas lalo tayong handa dahil gaganapin na natin yung ating pagluhod. Amen? Anong sabi sa pangatlo? Enter His gate with thanksgiving. Okay, pumasok tayo. Okay? Sa kanyang kaharian ng may pasasalamat. Kaya yung pangatlong puntos ng picture natin, Pastor Jimuel, ay give thanks because God is forever good. Hindi siya nagbabagong Diyos. Kung paano siya naging mabuti noon, mabuti siya hanggang ngayon, mabuti pa rin siya hanggang bukas. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, so alam natin na ang Diyos ay tunay na mabuti, marapat lamang natin siyang pasalamatan. Amen? Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Hindi dahil na-bless lang tayo o nasagot yung ating mga panalangin. Okay? Dapat natin siyang pasalamatan dahil talagang mabuti naman ang Diyos. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang hanggan. Okay? Lalo na, madalas natin narinig yung faithfulness ni God. Hindi ito nababago. Tapat siya ng Diyos. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, nariyan siya laan magpatawad sa atin. Kaya yan ang kabutihan ng ating Diyos. Hindi nakadepende yan sa sitwasyon natin o nararamdaman natin. Siya ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen? Kaya, kapatid, patuloy tayo sumamba ng may pasasalamat sa kanyang harapan. Maging ugali natin magpasalamat. Hindi lang kapag maganda ang ating kalagayan o maganda ang takbo ng buhay natin. Kundi magpasalamat pa rin tayo sa gitna ng mga pagsubok. Kaya alam natin, ang Diyos natin ay nananatiling mabuti sa atin. Walang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Pero salamat sa pagsubok na yan, napapatunayan natin sa Diyos ang ating pananampalataya, ang ating katapatan sa Kanya. Okay? Isa ng tao, madalas magaling lang magreklamo eh. Amen. Imbis na magreklamo ka, kapatid, magpasalamat ka lang kay Lord. Huwag mo nang hanapin yung kulang. Huwag mong hanapin yung wala. Magpasalamat ka o ano ang meron ka. Makontento ka. Okay? At ang pangako ng Diyos sa atin, He will never leave us nor forsake us. Tandaan natin tatlong bagay na itinuro sa atin ngayon para ma-activate natin ang isang buhay na masayang sumasamba sa Diyos. Okay? Lumapit tayo sa Diyos na may kagalakan at buong puso. Kilala natin siya bilang ating manlilikha. Okay? Panginoon at mabuting pastol. At yung paghuli, mamuhay na may pusong nagpapasalamat dahil ang Diyos ay laging mabuti at tapat. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang tunay na pagsamba ay hindi lang nangyayari tuwing araw ng linggo. Kala kasi ng lahat, linggo lang. Sa linggo lang tayo pwede sumamba. Tama po ba? Ang joyful worship ay isang lifestyle. Yan, madalas natin narinig kay Pastor Josie. Dapat maging lifestyle natin itong bagay na ginagawa natin. Ito ay makikita sa ating pananalita, sa ating kilos, sa ating paglilingkod, at sa pamumuhay natin araw-araw. Kapag ang puso natin ay puno ng kagalakan, mga kapatid, tiyak ako, hindi ka makaramdam ng pagod. And bakit? Ganun mo kasi kakilala ang Diyos. Magpapasalamat ka. Tandaan niyo po, ang magpuri sa Diyos, ang isang pribilehiyo. Hindi ito obligasyon. Ito'y privilege. Sabihin nga natin, privilege. Okay, bakit?
Dinami-dami ng tao, kapatid. Isa tayo sa natutong magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, sumamba sa Kanya. Kaya pumasok tayo sa Kanyang presensya ng may kagalakan. Enter His gate with thanksgiving in our heart. Kaya maraming salamat, Pastor Jimel, sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya tapigin mo sa balikat mo. Okay, maging lifestyle mo ang sumamba kay Lord. Amen? Parang sinasabi sa atin, huwag kang liliban sa gawain. Madaling araw pa lang. Huwag ka mag-alala, hindi pa tapos ang buong maghapon. Mamaya, makikita ulit tayo sa sunset prayer naman natin. At nilalatag na, okay, namin ni Pastora Sandra with the permission of our spiritual director, yung ating kamustahan. Lalagay natin yan marahil sa noon time. Okay? Sa kamustahan natin, ang laman nun ay testimony at prayer doon sa mga nag-aas ng prayer. Siyempre, kukumustahin mo siya, Pastor, may ganito akong problema eh. O sige, kaya susunod noon, after ng kamustahan, mayroon tayong prayer. Okay, konti siguro exhortation, Bible exhortation lang, pero hindi na preaching. Okay, at yan ay magaganap. Okay, siguro sa mga darating na panahon, inilalatan pa natin yung laman niya at kung papaintulutan tayo ng ating mga tigapanguna. Okay? Di ba masarap? Sa si Pastor Seni mo, naggagala siya ngayon. Parang nakita ko, nasa mall siya kanina eh. Amen. Yung, kumusta na? Yung mga ganun ano. O, halimbawa, pagkagising ni Pemi Noemi mamaya, kumustahin mo na siya. O, Pemi Noemi, kumusta na? Meron ka bang gustong ipanalangin sa harapan ng Diyos? Yung mga ganun. O, kumusta na mga anak mo? Puro kamustahan lang yon. At the same time, sabi niya, tayo, kailangan natin pag-pray si ganito, si ganyan, sige. Pag-pray natin, tawagan mo. At lobby ni Lord, makausap natin. At ganun kasi tayo mag-ask ng prayer. Hindi lang natin sinasabi yung pangalan. Mas maganda, kaharap natin siya sa pananalangin para maramdaman niya yung tunay na presensya. Ang dali kasi sabi, pinag-pray kita. Mas masarap siya mismo makarinig ng prayer na gaganapin natin sa buhay niya. Amen? Kaya muli, palapakan natin si Pastor Jimel. Hallelujah. Tayo pwedeng announce muna yung mga, okay, may mga platform na tayo. Mamaya, bigyan natin ng oras si Pastora. Oo, yun ang hinihintay ko yung testimony niya, yung mga platform natin. May Spotify na tayo. Amen. Ilalansa natin daw yun. Amen. I-click lang daw yung meron tayong clicker ad. Okay. Yung POF. Okay, salamat pa, Pastora Sandra. Ilabas natin yan. Hindi lang tayo YouTube, hindi lang tayo TikTok. May Spotify na tayo. Okay, hindi lang tayo Facebook. O ano pa yung mga platform na pwede natin pasukin sa social media para mas malawak yung ating pag-share ng Word of God. Amen? Kaya muli, palapakan natin ng Diyos sa lahat ng mga ginagamit niya. Pinabalik ko na po sa ating MC. Okay? Kay PM Minoy, nagising pa from POF UAE. Nak, it's your turn. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.